Ang sarap sa pakiramdam na sa bawat pagising mo, ang unang bubungad sa iyo ay ang kagandahang nilikha ng Diyos. Ang pagsikat ng araw, ang sariwang simoy ng hangin, ang muntiang kapaligiran, ang huni ng mga ibon, at mga masasayang tawanan at hiyawan ng mga batang malayang naglalaro. Ngunit habang sila ay masayang naglalaro, may isang katotohanan hindi nila alam, hindi nila namamalayan, na ang mundong kanilang kinagisnan ay unti-unti nang nawawala. Maaaring dumating ang araw na mawalan sila ng tahanan, hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos, hindi dahil sa kabayaan nating mga tao, inasahang makalagat sa kanyang nilikha. Nakakalungkot isipin na ang sana'y nagpaprotekta sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ay siya pang nagiging dahilan ng pagkasira nito. Pagkasira ng mga kapulukan dahil sa pagmumina, ang paglumi ng mga ilog at karagatan, at ang pag-abuso sa kalikasang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng ito, tila nakalimutan na natin ang unang pili ng Diyos sa atin. Kung nais natin maunawaan kung saan nagsimula ang lahat, kung ano ang tunay nating tungkulin, kailangan natin balikan ang aklat ng Henesis. Sa Henesis, mababasa natin, matapos nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ginawa niya ang araw, buwan, at ang bituin upang mamahala sa araw at sa gabi. Nilikha niya ang ibon upang punuin at papawin ang mga isda, at iba pang nilalang upang punuin ang karagatan, at ang mga hayop upang manirahan sa kalupaan. Pagkatapos ng lahat ng ito, nilikha ng Diyos ang tao, hindi upang abusuhin ng kanyang nilikha, kundi upang pamahalaan, alagaan at bandayan bilang kanyang katiwala. Ito ang malinaw na mensahe ng Henesis. Ang tao ay hindi may-ari ng mundo. Tayo ay mga tagapangsiwa lamang ng mga biyayang pinagkaloob ng Diyos. Ngunit anong nangyari? Sa halip na pangalagaan ng kalikasan, unti-unti natin itong sinisira. Sa halip na maging mabuting katiwala, naging mapagsamantala tayo. Sa maraming pagkakataon, naging katulad tayo ni Adan at Eva. Pinili nating sundin ang sarili nating kagustuhan kaysa sa utos ng Diyos. Ang naging bunga ng kanilang pagsuway ay ang pagkawalaan ng paraisong pinagkaloob sa kanila. Kung magpatuloy tayo sa pagsira sa kalikasan, baka dumating din ang panahon tayo mismo ang mawala ng mundo o pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. Bago tuluyang mawala ang kagandahang tinatamasa natin ngayon, balikan natin ang pinagmulan, buksan natin ang aklat ng Henesis, at hayaang ipaalala nito sa atin ang mundong ito ay hindi basta mahal lang, kundi isang banal na tiwalang pinagkaloob ng Diyos. Ang pagbabasa nito ay maaaring maging unang hakbang upang magbago, hindi lamang ang ating pag-isip, kundi ang ating pagkilos. Marahil sa pagbabalik natin sa Henesis, maalala natin muli kung sino tayo, bakit tayo nilikha, at kung ano ang ating misyon sa mundo. Sapagkat kapag naunawaan natin ang simula, mas maunawaan natin kung paano natin dapat pangalagaan ang ating kinabukasan.